Habang kumakain kami, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Gianna. Hindi ko na lang pinansin lalo na at galing sa matinding pag-iyak itong anak ko. Saka normal lang naman ang umiyak lalo na kapag hindi makuha ang gusto. Pagkatapos kumain, nagpa siya akong magsulat ng sunod na kabanata sa nobela na aking sinusulat. Nagkulong ako sa kwarto hanggang gabi, habang si Gianna naman ay nasa sala. Naiintindihan yata ng anak ko na may trabaho ako kaya nagparaya ito at sa salas na tumambay. Heist, ito din ang mahirap eh. Share kasi kami ng kwarto ni Gianna at lumalaki ang anak ko na may sariling kwarto, kaya kailangan ko sigurong maghanap ng bahay na maupahan or di kaya bibili para magkaroon na ng sariling kwarto ang anak ko. Eksakto alas 5 ako lumabas ng kwarto. Nadatnan ko si Gianna na tulog sa sofa, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng habag para dito. Alam kong sanay si Gianna sa isang marangyang buhay. May sarili itong kwarto at may sariling mga mamahaling gamit. Pero ngayon, heto ang anak ko, pinagkasya ang sarili sa maliit na sofa para lang makatulog. Naawang nilapitan ko ang anak ko. Akmang gigisingin ko sana ito nang biglang dumating si Yaya Gloria. Nako, kakaidlip lang yan, madam. Wala nang ibang ginawa sa halos buong maghapon kundi umiyak. Palaging sinasabi na miss niya na daw ang daddy niya, pati na din daw ikaw. Halos pabulong na bigkas ni Yaya. Nagtataka namang siniyasan ko itong sa kusina na kami mag-usap. Ayaw ko din kasing magising si Gianna lalo na at kakaidlip lang pala ng anak ko. Ha? Anong ibig mong sabihin, Yaya? Umiiyak pa rin si Gianna, seryosong tanong ko. Tumango naman ito. Opo, wala nang ginawa kanina pa kundi ang umiyak ng umiyak. Pero sa tuwing tinatanong ko naman kung ano ang problema, iyon lang ang palaging sagot sa akin. Miss na daw niya ang daddy niya pati na din ikaw. Sagot nito sa akin. Parang may isang mabigat na bagay ang nakadagan sa puso ko nang marinig ko ang katagang iyon. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding lungkot lalo na para kay Gianna. Wala man lang akong kamalay-malay na hanggang ngayon, nagdurusa pa rin pala ang anak ko sa matinding lungkot. Madam, pagkatapos po ng trabaho, pwede po bang makaalis na? Babalik po kasi ako sa bahay niyo dati dahil nandoon ang iba kong mga gamit. Nandoon din ang mga pasalubong na dapat kong dalhin pa uwi ng probensya. Muling wika ni Manang. Pilit naman akong umiti sabay tango. Naman. Walang problema. Pwede ka nang umalis ngayon, Yaya, para hindi ka gabihin. Nakangiting sagot ko dito at pagkatapos noon, naglakad na ako pabalik ng kwarto. Kumuha ako ng pera na katumbas ng 2 buwan na sahod ni Manang. Dinagdagan ko na din para sa pamasahe nito pa uwi at pabalik dito ng Manila. Hindi man ako sure kung babalik pa ito ng Manila pero parang bonus ko na din ito dito. Mabait at maayos na Yaya si Manang at kung sakaling hindi ito babalik alam kong dadagdag iyon sa lungkot ni Gianna. Napamahal na si Gianna dito at hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari kung malaman nito na pati ang Yaya Gloria nito ay umalis na din. Pagbalik ko sa kusina, nadatnan ko si Yaya. Na matyagang naghihintay sa akin. Nakanagiting iniabot ko dito ang pera para dito. Nako, ang dami naman yata nito, madam. Wika ni Yaya Gloria. Ayos lang. No problem. Sige na, Yaya Gloria, pwede ka nang mag-ayos at nang makaalis. Yaya, mag-iingat ka ha, wika ko dito. Opo, salamat po. Malapit lang naman ang dati niyong bahay at doon na lang ako magpapalipas ng gabi. Bukas ng umaga ang biyahe ko pa uwi sa amin, madam. Sagot nito. Tumango naman ako sabay upo. Hinintay ko lang si Yaya na matapos sa pag-aayos. Nang makaalis na ito, siniguradong nakalock ang pintuan ng unit pero hindi pa man ako nakakaupo, may nag-doorbell na. Nag-aalala tuloy ako bigla na baka magising si Gianna at mabuti na lang talaga tulog mantik ang anak ko. Dali-dali kong binuksan ang pintuan ng unit at tumampad sa paningin ko ang 2 lalaki. Andres Elena de la Fuente, tanong nito sa akin. Tumango naman ako. Madam, okay na po ang kotse niyo. Wika nito sa akin. Automatiko naman akong napangiti. Heist, salamat talaga at ayos na. Kailangan ko talaga ng sasakyan para may magamit akong panghatid at sundo kay Gianna sa school. Simula bukas, pipilitin ko nang hindi na-absent si Gianna sa eskwelahan nito. Sayang kasi ang pag-aaral nito kung mapabayaan lang. Naayos na ulit ang aking kotse.
Wala nang problema sa transportation pero ang kapalit naman noon ay walang hanggang pangulit sa akin ni Jake. Araw-araw na nagdaan, hindi ito pumapalya sa pagpapadala sa akin ng kung ano-ano. Mga bulaklak with chocolates, mga mamahaling regalo at kung minsan dumadalaw pa ito sa penthouse. Nasa akin si Gianna kaya sa tuwing dumdalaw ito, wala akong choice kundi papasukin ito. Hinahayaan kong mag-usap ang mag-ama. Hinahayaan kong magbonding lalo na at kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata ni Gianna sa tuwing kasama nito ang ama. Hindi naman nagdedemad ang mga ito na lumabas ng bahay. Nagdadala na din si Jake ng mga pagkain kaya ang nangyari sa tuwing nandito si Jake sa penthouse, nagkukulong ako sa kwarto. Hinahayaan ko silang dalawa ni Gianna sa salas. Alam ng kapatid kong si Janu ang setup at mabuti na lang talaga at okay lang sa kapatid ko ang palaging nandito si Jake sa penthouse. Minsan nga, nakikita kong casual ang mga ito nag-uusap. Sa bagay, professional si Janu at never talaga itong nanghimasok sa mga personal kong problema. Kasalukuyan akong abala sa paglilinis sa buong paligid ng penthouse nang bigla ko na lang narinig ang pagtunog ng doorbell. Mula sa kwarto, lumabas si Gianna, nakangiti ito at nang makita ako kaagad itong nagsalita. Si Daddy. Nandyan si Daddy, Mom, wika nito at ito na mismo ang nabukas ng pintuan ng penthouse. Bumungad sa paningin ko ang gwapong si Jake, may nakaguhit ng ngiti sa labi habang may bitbit na dalawang bugkos na bulaklak. Isang white roses and isang red roses, habang ang isang kamay nito ay bitbit ang isang paper bag na may logo ng isang sikat at kilalang restaurant. Daddy, masiglang bati ni si Gianna sa ama. Kumapit pa ito sa liig ni Jake at buong lambing na humalik sa pisngi. Parang may kung anong bagay na biglang humaplos sa puso ko sa aking mga nasaksihan. Masaya ako na makikitang masaya si Gianna. Malungkot din ako sa tuwing nakikita kong malungkot ito kaya naman kahit na may pag-aalinlangan na natira sa puso ko, wala akong choice kundi ang hayaan si Jake na dumalaw-dalaw dito sa penthouse. Anak. Kumusta ka dito? Hindi ka ba nagpasaway kay Mommy? Nakangiting tanong naman ni Jake kay Gianna. Larawan ito ng isang mabuti at mabait na ama kaya kahit papaano, naging panatag na din ang kalooban ko. Yes, I'm very mabait to Mommy po, Daddy. Saka, nagawa ko na po ang homework ko. Sagot ni Gianna sa ama. Kumalas na ito sa pagkakayakap kay Jake at masayang kinuha sa kamay ng ama ang dalawang hawak ng bouquet of roses. Inilapat ang white roses sa center table at ang pulang rosas naman ay hawak ni Gianna na naglakad ito palapit sa akin. Mommy, para sa iyo po, galing po kay Daddy. Ang ganda-ganda po diba, nakangiting wika nito. Napasulyap muna ako kay Jake bago ko tinangap ang nasabing bulaklak. Ganito ito palagi. Tuwing dumadalaw dito sa penthouse, palagi itong may bitbit na mga roses. Hinahayaan si Gianna na magbigay sa akin dahil hindi ko na din naman ito kinakausap. Mom, ayos lang po ba? I want to go outside. Mamamasyal po kasama si Daddy and... Of course, pwede naman anak. Pwedeng-pwede kang sumama sa daddy mo na mamasyal. Nakangiting sagot ko dito. Hindi okay ang relasyon namin ni Jake, pero isang mabait at responsableng ama naman ito para kay Gianna, kaya sino ba naman ako para pigilan ang bonding ng mag-ama, diba? Wala akong karapatan. Not like that, Mommy. Gusto sana namin nakasama ka din po eh. Nakangiting wika nito. Muli na naman akong napatitig kay Jake na noon ay ngiti din habang kitang-kita sa mga mata nito ang pag-asa. Pag-asa na siguro ay sasama ako sa pamamasyal kasama ng anak naming si Gianna. Gianna, anak hindi pwede eh. Hindi ako pwede ngayon. Ganito na lang, sama ka na lang kay daddy mo. Pasyal kayo dahil may pupuntahan din si Mommy. Nakangiting sagot ko dito. Ang totoo, niyaya ako ni Dolphy Allen na umattend sa birthday party ng Mommy. Nito. Si Dolphy Allen ang doktor na kaibigan ni Janu na tumulong din para maipagamot ako sa ibang bansa. Kasosyo din ito ni Janu sa isang negosyo na ayaw ko nang alamin. Nagulat nga ako sa biglaang paanyaya Dolphy Allen eh. Pagkabalik ko ng bansa, naputol ang ugnayan namin ni Dolphy Allen pero kagabi lang, bigla na lang itong nag-message sa akin. Niyaya akong umattend sa birthday party ng ina nito. Pero mas masaya sana kung kasama ka, Mommy. Ani ni Gianna sa akin. Nakangiti ko naman itong hinaplos sa pisngi. Anak, may lakad din ang Mommy mamaya eh.
Sorry, pero hindi ako pwede. Nakangiting sagot ko dito. Muli akong napatingin kay Jake. Gusto ko kasi itong kausapin tungkol kay Gianna na kung pwede. Sa bahay na muna nito magpalipas ng gabi si Gianna dahil dinner party ang attendan ko mamaya. Hindi naman pwede. Na walang makakasama si Gianna dito mamaya sa penthouse dahil tiyak akong hindi din uwi si Janu. Baby, okay lang. Okay lang kung hindi makasama si mommy. Baka may iba siyang lakad kaya ganoon. Sabat naman ni Jake na kanina pa pala nakikinig. Malungkot naman akong tinitigan ni Gianna. Kaagad din naman akong nakaramdam ng pang-usig ng kalooban. Hindi na ba ako naging isang mabuting ina para kay Gianna dahil ang mga gusto nito ay hindi ko na kayang ibigay? Elena, sure ka ba na hindi ka sasama sa amin? Hindi mo ba kayang pagbigyan ang anak natin? Seryosong tanong ni Jake sa akin habang nandito kami sa salas at si Gianna naman ay nasa banyo. Naliligo ito dahil aalis nga ang mag-ama at mamamasyal kaya nagkaroon kaming dalawa ni Jake na Sansa na makapag-usap. May lakad ako mamaya. Mabuti na din at nakapag-usap tayo ngayon. Gusto ko din kasi sabihin sa iyo na kung pwede, ikaw na muna ang bahala kay Gianna hanggang bukas sa pagpasok niya sa school. Ako na lang ang susundo sa kanya pag-uwi dahil may lakad ka. Kaya ba hindi ka makasama sa amin dahil may lakad ka, Elena? Seryosong tanong nito. Ramdam ko sa boses nito ang matinding pagkadismaya. Jake, kung may lakad man ako or wala ka nang pakialam doon. May sarili na akong buhay. Besides, hindi nga kita pinakikialaman eh. Seryosong sagot ko din dito. Muli kong napansin ang pait na kaagad na gumuhit sa mga mata nito. Kapansin-pansin ang pait ng mga titig nito sa akin. Okay, fine, naiintindihan ko. Siguro nga, wala na talaga tayong pag-asa. Siguro nga, kailangan ko na lang tanggapin sa sarili ko na hindi na talaga mangyayari ang pangarap ko na magkasama ulit tayo. Pakisabi na lang kay Gianna na sa kotse ko na lang siya hihintayin. Seryosong wika ni Jake sa akin. Pagkatapos noon, mabilis itong tumayo at laglag ang balikat na naglakad palabas ng unit. Naiwan ito ang kape na tinempla ni Gianna mismo para dito. Sa tuwing dumadalaw si Jake dito sa unit namin, si Giarina ang palaging aasikaso dito. Expert na din si Gianna na magtempla ng kape para sa ama. Hindi ko maigilan ang mapabuntong hininga. Hindi ako dapat magpaapekto sa lungkot na nakikita ko sa mga mata ni Jake, pero bakit parang may kurot sa puso pa rin akong nararamdaman? Mahal ko pa rin ba siya? Hindi pa rin ba naaalis sa sistema ko si Jake? Maari. Kasi kung hindi ko na mahal si Jake, hindi na sana ako makakaramdam ng ganitong pait sa kalooban eh. So, mahal ko pa nga siya at sana dumating na iyong oras na tuluyan ko na siyang makalimutan. Nasa ganoon akong sitwasyon nang biglang tumunog ang aking cellphone. Si Allen ang tumatawag kaya kaagad ko iyong sinagot. Hello, Doth Allen, masigla ang boses na wika ko. Ay, Elena, kumusta? I just want to remind you tungkol sa lakad natin mamaya. Sagot din naman ito sa akin. Excited ka na din na makilala nila mommy at daddy. Dagdag nito. Of course, sasama ako, but Allen, hindi ako pwedeng magtagal diba? Alam mo naman na may Gianna ako eh. Seryosong wika ko. I know at naiintindihan ko iyon. Pero sana mag-enjoy ka din si Janu ay inimbitahan ko din pwede mong isama ang anak mo kung nag-aalala ka sa kalagayan niya dahil may iwan siyang mag-isa sa unit niyo. Sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Well, kung hindi lang nagpasya si Jake na ipasya si Gianna ngayong araw, baka isasama ko si Gianna sa party eh. Kaya lang, nandito si Jake. Bonding ng mag-ama at mas mahalaga iyon kumpara sa hilain ko si Gianna sa isang birthday party na hindi naman ito kilala ang celebrant. Ayaw ko din naman kasing maging unfair sa anak ko pagdating sa ganitong aspeto. Alam ko din kasi na kapag ipilit kong isama si Gianna, hindi din naman ito mag-enjoy kaya huwag na lang. Hindi na kailangan. No. Okay lang, Allen. Susunduin naman si Gianna ng ama niya. May sarili silang lakad. Nakangiting sagot ko. That's great. O paano ba iyan, see you later, Elena? Sagot nito sa akin. Yes, see you later, Allen. Nakangiting sagot ko din at kaagad na din tinapos ang pakikipag-usap dito. Mabait si Allen at nakakahiya kung hindi ito pagbigyan sa invitation nito.
Malaki ang naitulong nito sa aking pagaling kaya naman malaki ang naging utang na loob ko dito. Muli kong dinampot ang kape na tinimpla ni Gianna para kay Jake na hindi naman ito nainom nang mapigilan ako. Paano ba naman kasi, sa pagpihit ko, sumalubong sa panigin ko ang maluhaluhang si Gianna. Kagat ang pang-ibabang labi nito at halatang nagpipigil na maiyak. Gianna, anak. Mahinang sambit ko. Kaya po ba hindi ka pwede sumama sa amin ni Daddy dahil may iba kang lakad, Mommy? Tanong nito sa akin. Halata talaga sa boses nito na nasasaktan ito, kaya naman hindi ko din mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Anak, si Tito Allen naman ang kasama ko eh. Hindi ba't kilala mo na siya? Minsan na siyang pumunta dito sa unit kasama ng Uncle Janu mo. Nakangiting wika ko. Yes, kilala ko po siya but siya na po ba ang ipapalit niyo kay Daddy, Mommy? Diretsahan itong tanong sa akin, kung ganoon, ayaw niyo na po talaga pala kay Daddy. Ayaw niya na po pala talagang bigyan ng chance ang pamilya natin na muling mabuo. Dagdag nito at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na itong naglakad palabas ng unit. Gianna! Gianna, anak ti. Tawag ko dito pero parang walang narinig na tuloy-tuloy lang itong lumabas ng unit. Dahil sa matinding pag-aalala, sinundan ko ito palabas para lang muling matigilan ng sumalubong sa paningin ko si Jake. Nakayakap na dito si Gianna habang umiiyak sa bisig nito. Ano ang nangyari? Puno ng pagtataka sa boses na tanong ni Jake habang nakatitig sa akin. Nasa bisig nito ang umiiyak na anak naming si Gianna. Dad, kaya pala ayaw sumama ni Mommy sa atin dahil may iba siyang lakad eh. Ayaw na ni Mommy sa atin. Parang nagsusumbong ang tono ng boses na wika ni Gianna sa ama nito. Para namang may isang matalim na bagay ang biglang kumurot sa puso ko. Hindi ganito si Gianna. Nakakintindi ito ng mga bagay-bagay pero bakit parang kailaki ng ipinagbago nito ngayon? Nakikita ko sa mga mata nito ang matinding hinanakit habang nakatingin sa akin ngayon. Wala sa sariling naglakad ako palapit dito at nang makalapit ako, akmang hahawakan ko sana ito sa balikat ng. Bigla itong pumiksi. Napailing naman si Jake. Hayaan mo na muna ang bata. Baka may tantrums lang, malamig ang boses na wika ni Jake. Hindi ako nakaimik at para akong pinako sa aking kinatatayuan nang basta na lang binuhat ni Jake ang anak namin. Malaki na si Gianna at ngayon ko lang din lubusang napagtanto na sa kabila ng mga nangyari, hindi pa rin mababago ang katotohanan na isang daddy's girl si Gianna. Noon, bago kami nagkalabuan ni Jake, napapansin kong mas malapit si Gianna kay Jake at ngayong nakikita ko ang closeness ng dalawa, nakakaramdam ako ng selos. Dapat mas malapit sa akin si Gianna dahil ginawa ko naman ang lahat para alagaan ito eh. Pero bakit ngayon, bakit sa pagkakataon na ito, mas malapit ang anak kong si Gianna sa ama nitong si Jake? Hindi ba ako naging mabuting ina para dito? May kulang ba? Ako na muna ang bahala kay Gianna. Huwag kang mag-aalala, maiintindihan niya din ang mga bagay-bagay na nangyayari sa pagitan nating dalawa. Bata pa siya, may mga bagay na mahirap para sa kanya na tanggapin. Seryosong muling wika ni Jake. Pagkatapos sabihin ang katagang iyo, karga si Gianna, mabilis na itong naglakad paalis. Naiwan naman akong naguguluhan. Nandoon din ang feelings na bakit parang kasalanan ko na yata ngayon ang mga nangyari sa pamilya namin. Nandoon ang feelings na may mali akong ginawa. Bakit, kahit nahiwalay na kami ni Jake, required ba talaga na magkasama kaming ipasyal ang anak namin? Nakakailang kaya iyon, mahina kong bulong sa aking sarili. Kahit na medyo nakakaramdam ng bigat ng kalooban dulot ng mga nangyari, nagpasya na din akong muling pumasok sa loob ng unit. Mahaba pa naman ang oras ko kaya naman nagpasya akong maglinis na muna ng penthouse. Naglaban na din ako kaya lang, ramdam ko ang pagiging at ease ko. Bigla ko din na-miss si Gianna lalong-lalo at nakawikit sa balintataw ko ang mukha ni ng pagkadismaya ni Gianna. Alam kong nagtatampo ang anak ko dahil hindi ko napagbigyan ang gusto nito at masakit pala iyon. Nakokonsensya ako. Kaagad kong dinampot ang aking cellphone. Tatawagan ko si Gianna. Tama, tatawagan ko siya at kukumustahin. Nakailang ring lang naman at kaagad na din may sumagot sa kabilang linya. Kaya lang imbes na si Gianna, boses ni Jake ang narinig ko. Hello, Elena. Sagot ni Jake mula sa kabilang linya. Automatiko namang kumabog ang bundok ko. Jake, nasaan si Gianna? Bakit ikaw ang sumagot sa phone niya? Nagtatakang tanong ko dito.
Nandito siya sa tabi ko. Kausap niya ang iba niyang mga pinsan. Seryoso ang boses na sagot nito sa akin. Mga pinsan, ano ang ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko dito. Mga pinsan, mga anak ni Ate Brianna. Nandito sila ngayon sa bahay nila mommy at daddy. Gusto mo bang makausap ang anak mo? Tatanungin ko muna siya kung gusto ka ba niyang kausapin. May halong sarkastiko sa boses na bigkas nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng inis. Ano ba ang nangyayari? Bakti feeling ko na baliktad ang mundo. Ang alam ko kasi, hindi hinihiwalay ni Gianna ng cellphone nito sa tabi nito pero bakit ngayon? Bakit si Jake ang may hawak ng cellphone nito ngayon? Mula sa background, naririnig ko ng kausap ni Jake si Gianna. Narinig ko na sinabi ni Jake kay Gianna na gusto kong makausap ito pero hindi ko napaghandaan ang naging sagot ni Gianna. No dad, I'm sorry pero ayaw ko po munang makausap si mommy. Nagtatampo pa rin po ako sa kanya kasi hindi siya sumama sa atin. Tingnan mo tuloy ngayon, ako lang ang walang mommy sa family gatherings natin. Narinig kong sagot ni Gianna. Pakiramdam ko parang may isang katutak ng karayom ang biglang tumusok sa puso ko. Grabe, ang sakit. Hindi kayang tanggapin ng kalooban ko na nagawa akong huwag kausapin ng sarili kong anak. Bakit, isang mortal sin na ba ang hindi ko pagpayag na sumama sa mga ito dahil may iba akong lakad? Or kahit naman na wala akong lakad mamamay, mag-aalangan pa rin naman akong sumama sa mga ito eh. Ayaw kong magkunwari na okay ang isang relasyon gayong hindi naman pala. Hayaan mo na muna si Gianna. Baka naman may tantrums lang. Mamaya, kapag okay na ang mood niya, uutusan ko siyang tawagan ka. Don't worry, everything will be okay. Siguro, nagtatampo lang siya dahil hindi nasunod ang nais niya which is normal lang naman sa edad niya ngayon. Seryosong wika ni Jake sa akin. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Isang sweet at mabait na bata si Gianna at ngayon ko lang talaga napansin na nagtampo sa akin ito ng sobra. Sana nga, totoo ang sinabi ni Jake. Sana nga panandali ang tampo lang ito at sana hindi na lumala pa. Okay, salamat Jake. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Pakisabi sa kanya na babawi ako. Sorry. Mahina kong sambit. Pagkatapos kong sabihin ang katagang iyon, mabilis ko nang tinapos ang pakikipag-usap dito. Ayaw ko din kasing magmukhang nakakatawa sa harapan ni Jake eh. Ayaw kong magmukha akong kawawa dahil nagtatampo sa akin ang anak kong si Gianna. Pagkatapos namin mag-usap, kahit na mabigat sa kalooban, nagpa siya akong mag-ayos na muna. Kahit na gustuhin ko mang i-cancel ang lakad na ito dahil masyado nang mabigat sa kalooban pero hindi maaari. Nakakahiya naman kasi kay Dolph Allen eh. Umasa na itong sasama ako at ito ang kauna. Unahan din na pagkakataon na niyaya ako nitong sumama dito sa isang party simula noong nagbalik kami ng bansa. Mabilis na lumipas ang oras. Tapos na akong magbihis at mag-ayos nang marinig ko ang pagtunog ng doorbell ng penthouse. Dali-dali akong naglakad patungo doon at kagaya ng inaasahan, si Dolph Allen ang bumungad sa aking paningin. Hi, Elena, nakangiting bati nito. Huling-huli ko pa nga kung paano ako nito pasimpleng tingnan mula ulo hanggang paa. Dolph Allen, I am ready. Aalis na ba tayo? Pilit ang ngiti sa labi na sagot ko dito. Yeah, sure. You said the way, si Gianna pala. Hindi ba siya sasama? Kaswal itong tanong sa akin. Isang pilit ng ngiti sa labi ang pinakawalan ko sa labi bago ko sinagot ang tanong nito. Si Gianna, wala siya eh. Sinundo siya ng daddy niya kanina. Mamamasyal daw. Okay. Ganoon ba? Well, let's go. Alam mo bang gustong-gusto kang makilala ni mommy? Nakangiting sagot nito sa akin. Ganoon ba? Naku, hindi ba nakakahiya, Dolph Allen? Kasi, dapat siguro girlfriend mo ang ipakilala mo sa kanila. Sagot ko din naman dito. Hindi ko alam kung ano ang problema. Kung totoosin, nasa tamang edad na ito para mag-asawa. Hindi ko nga alam kung may girlfriend na ba ito eh. Wala naman akong nababalitaan at wala ding nababangit sa akin si Janu. Sa totoo lang, mabait si Dolph Allen. Palaging nakangiti at sa kabila ng pagiging successful sa larangan na pinasok nito, hindi maikakailang mabait itong tao. Kaya siguro naging matalik na kaibigan ito ni Janu eh.
Well, actually, matagal nang gusto nila mommy na lumagay sa tahimik. Ba't hindi ko pa kasi nasabi sa babaeng napupusuan ko na gusto ko siya eh? Nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo. Para kasing may gustong ipahiwatig itong si Dolphy Allen sa akin eh. Saka, wag nitong sabihin na ako ang pinaparingan nito. Naku, hindi pwede. Pagkatapos na nangyari sa relasyon naming dalawa ni Jake, wala na akong balak na pumasok sa panibagong relasyon. Tama na sa akin na minsan akong nasaktan at umiyak. Tama na sa akin na minsan akong lumuha. Maayos naman kaming nakarating ni Dolphy Allen sa bahay ng mga magulang nito kung saan ang nakangiting mukha ng mommy at daddy nito ang sumalubong sa amin. Kaagad akong ipinakilala ni Jake sa mga ito. Dad, Mom, si Elena nga po pala. Kapatid siya ni Janu. Nakangiting bigkas ni Jake. Wow, finally. How are you, Iha? So happy to meet you. Nakangiting wika ni Eric Walden sa akin. Buong gilid na nakipagbeso ito sa akin na para bang matagal na ako nitong kilala. Tita, happy birthday po. Ikinagagalak ko. Din po na makilala kayong dalawa ni Tito. Nahihiya kong sambit. Napasulyap pa ako kay Dolphy Allen na todo din ang ngiti sa mga magulang. Na para bang proud ito sa isang bagay na hindi ko mawari. Ngumiti sa aking si Mr. Walden. Iyong ngiti ng isang ama na iginagalang ang bisita ng anak. Kahit papaano, nakahinga naman ako ng maluwag dahil kagaya ni Dolphy Allen, mababait din naman pala ang mga magulang nito. Palagi kang nababangit ng anak kong iyan sa amin. Wakas, nagkaroon na din ng lakas ng loob na isama ka dito sa bahay at ipakilala sa amin. Yes, the way Iha sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa mga amiga ko, nakangiting wika sa akin ni Eric Walden at hinila ako nito patungo sa kung saan. Nag-aalangan naman akong sumama dito pero nang tumango si Dolphy Allen, wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod sa agos ng pangyayari. Ngayong gabi lang. Naman ito eh. Dinala ako ni Eric Walden patungo sa umpukan ng mga ginang para ipakilala. Siguro mga amiga nito ang mga iyon pero para akong ipinako sa aking kinatatayuan nang makilala ko ang isa sa kanila. Nandito din kasi ang biyanan kong si Mommy Trixie. Yes, hindi ako maaaring magkamali. Nandito din siya na ngayon ay titig na titig din sa akin at halata ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Para akong biglang nanlamig. Bigla kong naramdaman ang malakas na pagtibok ng puso ko kasabay ng hiya na nararamdaman ko sa aking kaibuturan. Sa dinami-dami ng mga taong pwede kong makasalamuha ngayon, bakit si Mommy Trixie pa? Ano na lang ang sasabihin nito sa akin, gayong hindi pa nga naumpisahan ang proseso ng divorce namin ng anak nito, nagawa ko ng lumabas kasama ang ibang lalaki. Gosh, pakiramdam ko, biglang sumakit ang ulo ko. Parang gusto ko na lang na bumuka ang lupa at kainin ako dahil sa matinding hiya na nararamdaman ko sa harap ng mabait kong biyanan.